Hindi na kita mahal, Trisha. Isang mabigat na obligasyon na lang ang turing ko sa ating kasal at pagod na akong pasanin ka. Ang mga salitang yun ni Arlo ay bumasag sa katahimikan ng malawak na sala. Mas matalas pa sa anumang kidlat na gumuguhit sa madilim na langit sa labas. Sa gitna ng marangyang silid, nakatayo si Trisha. Suot pa rin ang kanyang malinis at puting uniforme ng isang piloto. Sa kanyang kanang kamay, mahigpit niyang hawak ang isang gintong medalya, ang Huwarang Piloto Award na natanggap niya kanina lamang dahil sa matagumpay na pagliligtas sa isang nag-emergency na flight. Umuwi siyang may ngiti, baon ang pangarap na ipagmalaki ang tagumpay na ito sa lalaking pinag-alayan niya ng kanyang buhay. Ngunit ang medalyang simbolo ng kanyang dangal ay tila naging isang pirasong bakal na lamang na nagpapabigat sa kanyang paghinga. Sa harap niya, sa sofa na sila mismo ang pumili para sa kanilang unang anibersaryo, nakaupo si Arlo at si Sasha, ang kanyang matalik na kaibigan. Ang ayos ng buhok ni Sasha ay gulo-gulo at ang butones ng polo ni Arlo ay hindi pantay. Isang sapat na ebidensya ng kataksilang kadarating lang sa rurok nito. Dahan-dahang bumuka ang mga daliri ni Trisha. Ang gintong medalya ay humulog mula sa kanyang palad. Bumagsak sa makapal na alpombra nang walang ingay. Ngunit sa pandinig ni Trisha, tila ba ito ay isang malakas na pagsabog na yumanig sa kanyang buong pagkatao. Hindi siya makasigaw. Ang kanyang lalamunan ay parang nilalamon ng tuyong buhangin, mahapdi at barado. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay parang unti-unting pagkapunit ng isang telang sutla. Dahan-dahan, masakit, at hindi na maibabalik sa dati. Arlo! Sasha! Ang tanging salitang lumabas sa kanyang bibig ay isang mahinang bulong, parang isang huling hininga ng isang taong nalulunod. Bago pa man siya makahakbang, bumukas ng malakas ang pinto ng library at lumabas si Madam Imelda, ang kanyang biyenan, kasama ang isang lalaking nakasuit na may hawak na folder. Walang bakas ng gulat sa mukha ng matanda. Tanging puot at pandidiri ang nakaukit sa mga kulubot nitong labi. Huwag mo nang ituloy ang drama mo, Trisha. Ang boses ni Madam Imelda ay malamig pa sa yelo. Alam namin ang ginagawa mo sa likod ng aming likuran. Narito ang resulta ng iyong drug test mula sa airline. Positibo ka sa paggamit ng ipinagbabawal na gamot. Isang kahihiyan ka sa pamilya Montenegro. Nanlaki ang mga mata ni Trisha. Drug test? Wala akong ginagawang masama. Isang malaking kasinungalingan yan. Ngunit inilapag ng abogado ang isang dokumento sa beda. Pirmahan mo ang divorce papers at ang waiver na hindi ka hihingi ng kahit isang sentimo sa kumpanya. Kung hindi, sisiguraduhin naming mabubulok ka sa kulungan at hinding-hindi ka na muling makakahawak ng manibela ng eroplano. Masisira ang karir mo sa buong mundo, Trisha. Mamili ka. Tumingin si Trisha kay Arlo. Nagbabakasaling may makitang kahit katiting na awa. Ngunit tumayo si Arlo, lumapit kay Sasha at inakbayan ito sa harap niya. Gawin mo na lang ang sinasabi ni Mama. Ayaw ko nang makita ang mukha mo rito. You're a disgrace. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ni Trisha ang panlalamig ng kanyang mga dulo ng daliri. Ang kanyang mundo, ang langit na dati niyang pinaghaharian, ay tila gumuho at naging abo. Sa ilalim ng malupit na titig ni Madam Imelda at ang mapanuyang ngiti ni Sasha, nanginginig na kinuha ni Trisha ang panulat. Ang bawat titik ng kanyang pangalan sa papel na yon ay parang isang hiwa ng patalim sa kanyang sariling kaluluwa. Pagkatapos ng huling pirma, hinarap siya ni Madam Imelda. Ngayon, lumayas ka na sa bahay na ito. Wala kang dalang kahit ano, maliban sa uniformeng suot mo. Iyan lang naman ang tanging bagay na meron ka bago ka namin pinulot sa putikan. Kinaladkad si Trisha ng mga bodyguard patungo sa malaking tarangkahan. Ang ulan ay nagsimulang bumuhos ng malakas, tila nakikiramay sa baha ng emosyon sa kanyang dibdib. Sa isang marahas na pagtulak, bumagsak siya sa basang semento sa labas ng gate. Ang kanyang puting uniforme
Ang sagisag ng kanyang pangarap at hirap ay nabahiran ng putik. Napunit ang kanang balikat nito. Inilalantad ang kanyang balat sa lamig ng gabi. Tumayo si Tricia sa gitna ng dilim, mag-isa, basang-basa, at walang kahit isang kusing. Tumingala siya sa madilim na langit, kung saan wala kahit isang bituin ang nagpapakita. Sa gitna ng hagulhol ng hangin at patak ng ulan, isang tanong ang paulit-ulit na humahampas sa kanyang isipan. Bakit sa kabila ng lahat ng pagsisikap kong lumipad ng mataas, sa lupa pa rin pala ang bagsak ko upang tapakan ng mga taong minahal ko? Ang lamig ng umaga ay tila mga karayom na tumutusok sa balat ni Tricia, ngunit wala itong pakiwari kumpara sa hapdi ng balitang bumubungad sa kanya sa bawat screen ng telebisyon sa maliit na karinderyang tinigilan niya upang sumilong. Sa gitna ng ingay ng mga sasakyan at usok ng lungsod, ang mukha ni Madam Imelda ay sumakop sa balita, suot ang isang itim na belo at nagpapahid ng pekeng luha sa harap ng mga kamera. Napakasakit para sa aming pamilya. Ang boses ng matanda ay nanginginig. Isang perpektong pagganap ng isang inang naglulubag ang loob. Itinuring namin si Tricia na parang sarili naming anak. Ibinigay namin sa kanya ang lahat, pati ang pagkakataong maging piloto. Ngunit hindi namin akalain na sa likod ng kanyang uniforme ay nagtatago ang isang madilim na bisyo. Ang paggamit niya ng droga ay hindi lamang pagtataksil sa amin, kundi panganib sa libu-libong buhay na kanyang pinalilipad. Napahawak si Tricia sa gilid ng mesa. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa lumang kahoy. Ang bawat salita ni Imelda ay tila isang malakas na sampal na nagpapatumba sa kanyang dangal sa harap ng buong bansa. Hindi pa natatapos ang kanyang pagkabigla nang makatanggap siya ng isang opisyal na mensahe sa kanyang cellphone. Ang kanyang lisensya bilang piloto ay pansamantalang sinuspinde habang isinasagawa ang investigasyon. Ang kanyang mga pakpak, ang tanging bagay na pinaghirapan niya sa loob ng maraming taon, ay pinutol sa isang kumpas lamang ng kasinungalingan. Isang itim at makintab na sasakyan ang dahan-dahang huminto sa tapat ng karinderya. Bumukas ang pinto at lumabas ang isang lalaking may tindig na kagalang-galang, si Mateo. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng kompetisyon noong sila ay nasa flight school pa, ay puno ngayon ng isang emosyong hindi mabasa ni Tricia. Lumapit ito sa kanya, hinubad ang suot na coat at maingat na ipinatong sa nanginginig na balikat ng babae. Tricia, sumama ka na sa akin. Hindi mo kailangang dumanas ng ganito. Ang boses ni Mateo ay mababa, ngunit puno ng otoridad. Tiningnan siya ni Tricia. Ang kanyang mga mata ay nanlalabo dahil sa luhang ayaw niyang hayaang pumatak. Bakit, Mateo? Para ano? Para kaawaan mo rin ako, gaya ng ginagawa ng buong mundo ngayon? Look at me. I am a disgraced pilot. Isang basura sa mata ng mga Montenegro. May hiya pa rin ako, Mateo. Hayaan mo na ako. Hindi ito tungkol sa awa, Tricia. Tungkol ito sa katotohanan. Giit ni Mateo, ngunit dahan-dahang inalis ni Tricia ang coat nito at ibinalik sa kanya. Ang hiya ay mas matimbang kaysa sa pangangailangan ng tulong. Sa huling pag-asa na maisalba ang kanyang career, nagtungo si Tricia sa opisina ni Arlo. Akala niya, kahit kaunti, ay may natitira pang katiting na malasakit ang lalaking minahal niya. Ngunit pagpasok niya, nakita niya si Sasha na nakaupo sa mismong swivel chair ni Arlo habang ang lalaki ay nakatayo sa likod nito, masayang nag-uusap. Anong ginagawa mo rito? Ang bongad ni Arlo. Ang boses ay puno ng iritasyon. Hindi ba malinaw ang sinabi ni Mama? You are damaged goods, Tricia. Wala nang airline ang tatanggap sa isang adik. Huwag mo nang dungisan ang carpet ng opisina ko. Arlo, alam mong hindi totoo yon. Ikaw ang kasama ko gabi-gabi. Alam mong kahit kailan hindi ako gumamit ng ganoong bagay. Sigaw ni Tricia. Ang kanyang boses ay pumiyok sa tindi ng hinagpis. Tumawa ng mahina si Sasha, isang tunog na parang kaskas ng kutsilyo sa pinggan. Tricia darling, ang ebidensya ay ebidensya. At sa mundong ito,
Mas pinaniniwalaan ang papel kaysa sa salita ng isang babaeng desperada. Umalis ka na habang may konti ka pang dignidad na natitira. Kung meron man, lumuha na ng tuluyan si Trisha habang palabas ng gusali. Ang bawat hakbang niya ay parang paglakad sa mga bubog. Ngunit ang tunay na hagupit ay dumating nang mag-vibrate ang kanyang telepono sa loob ng bulsa. Isang tawag mula sa kanilang maliit na bayan sa probinsya. Nang sagutin niya ito, ang boses ng kanilang kapitbahay ay punong-puno ng kaba. Trisha, ang lola mo, nakita niya ang balita sa TV tungkol sa'yo. Bigla siyang natumba at hindi na makapagsalita. Isinugod namin siya sa ospital, Trisha. Stroke daw at kailangang maoperahan agad. Napaluhod si Trisha sa gitna ng semento. Ang ulan ay tumila na, ngunit ang bagyo sa loob ng kanyang puso ay lalong tumitindi. Wala siyang pera, wala siyang trabaho, at ngayon, ang tanging taong nagmamahal sa kanya ay nasa bingit ng kamatayan dahil sa kasinungalingang ipinukol sa kanya. Paano ko siya ililigtas kung ako mismo ay hindi na makabangon mula sa pagkakalugmok na ito? Ang bawat pag-ikot ng gulong ng bus na sinasakyan ni Trisha patungo sa kanilang lalawigan ay tila isang pag-atras ng panahon. Ang malalaking gusali sa Maynila ay dahan-dahang napalitan ng mga luntiang bukid at mga puno ng niyog. Ngunit ang katahimikan ng probinsya ay hindi nagbigay ng kapayapaan sa kanyang puso. Bit-bit ang isang luma at kupas na bag na naglalaman ng ilang piraso ng damit. Bumaba siya sa kanto ng kanilang baryo. Hindi pa siya nakakalayo sa terminal ay naramdaman na niya ang mga matang nakatingin sa kanya. Ang mga bulong ng mga kapitbahay ay parang mga bubuyog na pilit sumusuot sa kanyang pandinig. Iyan ba yung pilotong anak ni Aling Rosa? Sayang, balita sa TV ay gumagamit daw ng droga. Ani ng isang matandang babaeng naglalaba sa tapat ng bahay. Akala mo kung sinong mataas lumipad, bagsak din pala sa putikan. Sagot naman ng isa pa habang nagtatapon ng maruming tubig sa kalsada. Yumuko si Trisha. Ang kanyang mga hakbang ay bumilis hanggang sa marating niya ang kanilang maliit na barong-barong. Ang dingding na gawa sa nipa ay lalong nagmukhang marupok at ang bubong na yari sa kalawangin na yero ay tila sumisigaw ng kahirapan. Pagpasok niya, ang amoy ng luma at tuyong kahoy ang sumalubong sa kanya. Doon, sa isang munting papag, nakahiga ang kanyang lola, ang tanging kayamanan niya sa mundong ito. Ang kalahati ng katawan ng matanda ay hindi na maigalaw dahil sa stroke. Ang mga mata nito ay nanlalabo na, halos wala nang makita. Dahan-dahang lumapit si Trisha at lumuhod sa gilid ng higaan. Kinuha niya ang tuyo at kulubot na kamay ng lola at idiniit sa kanyang pisngi. Lola, narito na po ako. Patawad po kung ngayon lang ako nakauwi. Hikbi ni Trisha. Ang bawat patak ng kanyang luha ay tumatagos sa suot na kumot ng matanda. Sa gitna ng kanyang kahinaan, pilit na itinaas ng lola ang kanyang nanginginig na kamay. Hinaplos nito ang noo ni Trisha, pababa sa kanyang mga mata, at huminto sa kanyang mga labi. Isang mahina at gumaralgal na boses ang lumabas sa tuyong bibig ng matanda. Amoy langit ka pa rin, apo ko. Kahit anong sabihin nila, ang amoy ng ulap at hangin ay hindi nawawala sa balat mo. Naniniwala ako sa iyo. Ang mga salitang iyon ay tila isang balsamo sa sugatang kaluluwa ni Trisha. Ngunit ang realidad ay mabilis na humila sa kanya pabalik sa lupa. Kinailangan niyang kumilos. Wala silang pambili ng gamot. Wala silang pambili ng pagkain. Kinabukasan, sa ilalim ng matinding sikat ng araw, nagtungo si Trisha sa palengke. Ang dating kamay na humahawak sa mamahaling control panel ng isang Boeing 747 ay abala na ngayon sa paglilinis ng mga malalaking isda at pagbubuhat ng mga crates ng gulay. Ang malansang amoy ng palengke ay kumapit sa kanyang balat at ang kalyo ay nagsimulang tumubo sa kanyang mga palad. Tinitiis niya ang pagod, ang pangungutya ng mga taong nakakakilala sa kanya,
at ang bigat ng bawat barya na kanyang iniipon. Habang nagpapahinga sa gilid ng isang tindahan, nakatanggap siya ng isang mensahe sa kanyang cellphone. Mula ito kay Sasha. Isang larawan ng isang tseke na nagkakahalaga ng 50,000 piso at may kalakip na mensahe. Trisha, baka kailangan mo ng pambili ng sabon. Masyado ka nang mabaho sa trabaho mo ngayon. Consider this as my charity for an old friend. Nanginginig sa galit si Trisha, ngunit bago pa man niya maisip na sagutin ito, ang telebisyon sa katabing sari-sari store ay nagbalita ng isang espesyal na ulat. Ang kanyang puso ay tila huminto sa pagtibok nang makita ang imahe sa screen. Naroon si Sasha. Suot ang isang bagong-bagong uniforme ng piloto. Ang mga gintong bar sa kanyang balikat ay kumikinang sa ilalim ng mga spotlight. Katabi niya si Arlo na nakangiti ng malapad sa mga reporter. Ngayong araw, formal na nating ipinapakilala ang ating bagong chief pilot na si Captain Sasha Rivera. Siya ang magpapatuloy ng legasiya ng Montenegro Air na dinumihan ng nakaraan, anunsyo ni Arlo. Pinanood ni Trisha kung paano pumasok si Sasha sa loob ng cockpit ng eroplanong siya dapat ang nagpapalipad. Ang bawat kislap ng flash ng kamera ay tila isang dagok sa kanyang pagkatao. Ang pangarap na binuo niya ng buong buhay ay hindi lamang ninakaw sa kanya. Ito ay ibinigay sa taong sumira sa kanya. Napatingin si Trisha sa kanyang sariling mga kamay na puno ng kaliskis ng isda at dumi ng palengke. Ang kaibahan ng kanyang kalagayan sa kinang ng telebisyon ay tila isang malalim na bangin na hindi na kayang tawirin. Ganyan ba kadali para sa inyo na nakawin ang buhay ko? Bulong niya sa sarili. Habang ang isang matinding apoy ng determinasyon ay nagsimulang magliyab sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa. Isinukli niya sa aming kabutihan ay isang malaking kahihiyan. Kami ang nagpaaral sa kanya. Kami ang nagbukas ng pinto para maging piloto siya. Ngunit ganito pala ang itatago niyang ugali sa amin. Ang boses ni Madam Imelda sa telebisyon ng karinderya ay tila isang malupit na orasyon na nagpatahimik sa lahat ng kumakain. Nakatayo si Trisha sa harap ng counter, hawak ang ilang barya para pambili ng tanghalian ng kanyang lola. Ang bawat salita ng matanda ay parang isang kutsilyo na dahan-dahang hinihiwa ang kanyang pagkatao. Sa harap ng mga taong dati ay tinitingala siya. Narinig niyo yon. Utang na loob niya pala lahat sa mga Montenegro. Bulong ng isang lalaking nakaupo sa kanto habang humihigop ng mainit na sabaw. Ang mga mata nito ay puno ng panghuhusga habang nakatingin sa likod ni Trisha. Ang kapal din pala ng mukha. Pagkatapos payamanin, gagamit ng droga. Tama lang na palayasin siya. Napayuko si Trisha. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang sabihin sa kanila na siya ang nagtrabaho ng doble, na siya ang hindi natulog para lamang makatapos ng pag-aaral, at ang perang ginamit niya ay pinaghirapan niya at hindi galing sa limos ng mga Montenegro. Ngunit ang kanyang boses ay tila napipi sa tindi ng hiya. Ang bawat sentimong hawak niya ay tila nagiging mapait na paalala ng kanyang kasalukuyang kalagayan. Dahan-dahan siyang lumabas ng karinderya, bit-bit ang balot ng ulam, ngunit bago pa man siya makalayo, ay narinig niya ang tawag ng may-ari. Trisha, wag mo nang balaking bumalik dito bukas. Ayaw ng mga customer ko na may kasabay na katulad mo. Baka kung anong sakit o bisyo pa ang madala mo rito. Ang sakit ay hindi na lamang nasa kanyang puso. Ito ay nararamdaman na niya sa buong katawan. Isang uri ng panlalambot na tila anumang oras ay bibigay ang kanyang mga tuhod. Pagdating sa bahay, tiningnan niya ang kanyang lola na mahimbing na natutulog. Ang mga gamot nito ay paubos na at ang pera sa kanyang pitaka ay hindi na sasapat para sa susunod na batch ng maintenance. Kinuha ni Trisha ang isang maliit na kahon sa ilalim ng kanyang higaan. Doon, nakatago ang isang gintong kwintas na may pendant na hugis pakpak. Ang huling alaala ng kanyang yumaong ama. Ito ang ibinigay sa kanya noong araw
na pumasa siya sa flight school. Hinaplos niya ang malamig na metal. Ang bawat kurba ng pendant ay nagpapaalala sa kanya ng mga pangarap nilang dalawa. Patawad, Tay. Kailangan ko lang iligtas si Lola. Bulong niya sa hangin. Nagtungo siya sa kaisa-isang sanglaan sa bayan. Ang amoy ng lumang papel at pawis ang sumalubong sa kanya. Ipinatong niya ang kwintas sa salamin na counter. Ang may-ari ng sanglaan, isang lalaking may makapal na salamin, ay tiningnan ng kwintas at pagkatapos ay tumingin sa kanyang mukha. Ikaw yung nasa balita, di ba? Yung asawa ni Montenegro? Tanong ng lalaki. Ang tono ay may halong pangungutya. Kailangan ko lang po ng pera para sa gamot ng lola ko. Sagot ni Tricia. Pilit na pinapatatag ang boses. Dahil mainit ka sa balita, hindi ko mabibigyan ng mataas na halaga yan. Baka nakaw pa yan sa mga Montenegro o galing sa kung saan. Kalahati lang ng presyo ang maibibigay ko. Anito? Habang tinitimbang ang ginto. Kahit alam ni Tricia na mas mataas ang halaga niyon, wala siyang magagawa. Pinanood niya kung paano ilagay ng lalaki ang kanyang huling alaala sa isang plastic bag at isara ang vault. Ang bawat tunog ng pagsasara ng bakal ay tila huling pintig ng kanyang nakaraan. Habang naglalakad pabalik, isang marangyang sasakyan ang dumaan sa harap niya. Nagtatalsik ng maruming tubig mula sa kanal patungo sa kanyang suot na t-shirt. Huminto ang sasakyan at bumaba ang bintana. Si Sasha ang nasa loob. Suot ang malalaking sunglasses at isang mapanuyang ngiti. Oh, Trisha, I heard you're selling your soul for a few pesos now. Tawa ni Sasha. Ang boses ay puno ng katuwaan sa dusa ng iba. Don't worry. Arlo and I just signed a permanent contract. I'm officially the new face of Montenegro Air. Oh, and about your grandmother. Maybe it's better for her to rest than to see how pathetic you've become. Nanigas si Tricia sa kinatatayuan. Ang galit na matagal niyang kinimkim ay tila sumabog sa kanyang dibdib. Huwag mong idadamay ang lola ko, Sasha. Maaring nakuha mo ang lahat sa akin na ngayon, pero tandaan mo ang langit ay hindi marunong magsinungaling. The sky doesn't care about you anymore, Tricia. You're grounded forever. Sagot ni Sasha bago mabilis na pinasibad ang sasakyan. Iniwan si Tricia sa gitna ng usok at alikabok. Nakahawak si Tricia sa kanyang dibdib, kung saan dati ay nakasabit ang kwintas ng kanyang ama. Wala na ang metal, wala na ang kanyang posisyon, at tila wala na rin ang kanyang pag-asa. Ngunit sa ilalim ng kanyang kuko, naramdaman niya ang isang matigas na bagay sa loob ng kanyang bulsa. Isang lumang resibo mula sa maintenance hangar na nakalimutan niyang itapon noong huling flight niya. Isang dokumentong may pirma ni Arlo na hindi dapat nandoon. Isang kakaibang kaba ang bumalot sa kanya. Bakit may pirma si Arlo sa isang technical inspection report na dapat ay sa chief engineer lamang? Hindi kita hinahanap bilang isang abogado, Tricia. Hinahanap kita dahil hindi ako makatulog sa gabi habang alam kong nasa dilim ka. Ang boses ni Mateo ay tila isang malalim na himig na bumasag sa katahimikan ng hapon. Nakatayo si Tricia sa tapat ng kanilang lumang balon. Ang kanyang mga kamay ay puno ng bula ng sabon habang naglalaba ng mga sapin sa higaan ng kanyang lola. Ang kanyang buhok ay nakatali ng padalos-dalos at ang kanyang mukha ay may bakas ng uling mula sa pagluluto sa kalan. Dahan-dahang itinigil ni Tricia ang pagkusot. Hindi siya lumingon agad. Ang kahihiyan ay tila isang makapal na pader na pumapagitna sa kanila. Narito ang isang lalaking matagumpay, mabango, at iginagalang habang siya ay tila isang basahang itinapon na ng tadhana. Ang bawat patak ng tubig mula sa kanyang mga kamay ay tila bumibilang sa bawat segundo ng kanyang pagkabigo. Umalis ka na, Mateo. Bulong ni Tricia. Ang kanyang boses ay tila isang tuyong dahon na hinahampas ng hangin. Huwag mo nang sayangin ang oras mo sa isang taong wala nang kahit ano. Amoy lansa na ako ng palengke, Mateo. Hindi na ako ang captain na nakilala mo sa flight school.
Narinig ni Tricia ang mga hakbang ni Mateo sa tuyong damo, papalapit sa kanya. Hindi ito tumigil hanggang sa maramdaman ni Tricia ang presensya nito sa kanyang likuran. Isang pamilyar na bango ng sandalwood at ulan ang nagmula kay Mateo. Isang amoy na nagpapaalala sa kanya ng mga araw na wala pa siyang pasanin sa buhay. Hindi ang uniforme ang minahal. Ang hinangaan ko sa iyo, Tricia. Pagtatama ni Mateo, ang kanyang boses ay puno ng senseridad. Hinangaan ko ang babaeng hindi sumusuko sa gitna ng turbulensya. Bakit mo hinahayaang talunin ka ng mga Montenegro nang hindi lumalaban? Humarap si Tricia. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa galit at pait. Lumalaban? Mateo, tingnan mo ang paligid mo. Wala akong pera. Ang lola ko ay nakahiga at hindi makagalaw at ang buong bansa ay naniniwalang isa akong adik. Paano ako lalaban sa isang higanteng pilit akong dinidikdik sa lupa? Sa halip na sumagot, yumuko si Mateo. Napansin niya ang suot na tsinelas ni Tricia. Ang kanang bahagi nito ay putol na ang strap at pansamantalang nakakabit lamang gamit ang isang piraso ng alambre na tumutusok na sa balat ni Tricia. Nang walang pag-aalinlangan, lumuhod ang hiyas ng korte, ang pinakamagaling na abogado ng aviation, sa maputik na lupa sa harap ni Tricia. Kinuha ni Mateo ang paa ni Tricia at maingat na inalis ang sirang tsinelas. Mula sa kanyang bulsa, naglabas siya ng isang maliit na toolkit na tila lagi niyang dala. Gamit ang kanyang malilinis na kamay, maingat niyang inayos ang strap ng tsinelas, tinitiyak na hindi na ito makakasakit sa paa ng babae. Ang simpleng kilos na yon ay nagpabagsak sa depensa ni Tricia. Ang kanyang puso ay tila naging marupok na kristal na biglang nagkaroon ng lamat. Sa gitna ng lahat ng taong humuhusga at nanamantala sa kanya, narito ang isang lalaking handang lumuhod para lamang hindi siya masaktan sa paglalakad. Hindi ko kailangan ng isang captain sa tabi ko, Tricia. Ani Mateo habang muling isinusuot ang tsinelas sa paa niya. Tumingala ito at sinalubong ang kanyang mga mata. Kailangan ko ang babaeng nagturo sa akin na ang langit ay para sa lahat ng nangangarap. Hayaan mong tulungan kita, hindi bilang charity, kundi bilang katarungan. Nagkaroon ng sandali ng katahimikan sa pagitan nila. Isang sandali kung saan ang hangin ay tila tumigil sa pag-ihip. Naramdaman ni Tricia ang pagnanais na sumandal sa balikat ni Mateo, na umiyak hanggang sa maubos ang lahat ng sakit. Ngunit bago pa siya makapagsalita, naisip niya ang lumang resibo sa kanyang bulsa. Mateo, simula ni Tricia, ang kanyang boses ay nanginginig. May nakita akong dokumento, isang inspection report na pinirmahan ni Arlo, pero hindi siya dapat ang pumirma niyon. Tungkol ito sa pre-flight check ng isang eroplano na bumagsak 5 taon na ang nakalilipas. Ang eroplanong kinalululanan ng tatay ko. Nanlaki ang mga mata ni Mateo. Ang munting pag-ibig na namumuong muli sa hangin ay biglang napalitan ng isang mabigat na tensyon. Isang malaking sikreto ang tila dahan-dahang nabubuksan. Kung mapapatunayan nating pineke ni Arlo ang mga dokumentong yon, hindi lang ang karir mo ang maibabalik natin, Tricia. Bulong ni Mateo. Masisira natin ang buong pundasyon ng Montenegro Air. Ngunit sa kalayuan, sa dulo ng kalsada ng kanilang baryo, isang itim na sasakyang may madidilim na bintana ang dahan-dahang gumagapang. Hindi ito pamilyar sa lugar. Isang pares ng mga mata mula sa loob ng sasakyan ang nakatitig sa kanila. Hawak ang isang telepono at kinukuhanan sila ng larawan. Ano ang nagmamanman sa kanila? At hanggang saan ang kayang gawin ng mga Montenegro upang siguraduhing hindi kailanman muling makakalipad ang katotohanan? Ang bawat pahina ng lumang talaarawan ni tatay ay amoy alikabok at mga nakalimutang pangarap. Sa ilalim ng malamlam na liwanag ng isang degaas na lampas, dahan-dahang binuklat ni Tricia ang mga pahinang naninilaw na sa panahon. Ang sulat kamay ng kanyang ama ay tila mga buhay na bakas na nagpapakita ng isang katotohanang matagal nang ibinaon sa limot. Hindi aksidente ang pagkamatay ni Tatay Mateo.
Bulong ni Trisha, ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng puot at pighati. Pinatay siya ng sistema ng mga Montenegro. Nakalumba ba si Mateo sa tapat ng maliit na lamesang gawa sa kawayan? Seryosong sinusuri ang mga technical na code na nakasulat sa diary. Ang katahimikan ng gabi sa probinsya ay paminsan-minsang nababasag lamang ng malalayong huni ng mga kuliglig at ang mahinang pagaspas ng mga dahon ng saging sa labas. Ngunit sa loob ng barong-barong, ang tensyon ay mas mabigat pa sa isang paparating na bagyo. Tingnan mo ito, turo ni Trisha sa isang entry na may petsang 1 linggo bago ang malagim na pagbagsak ng Flight 802. Isinulat ni tatay na may nakita siyang lamat sa turbine blade pero ang sabi sa official report ng Montenegro Air, lahat ng parte ay brand new at nasa perfect condition. May pirma rito ng isang inspector pero ang code na ginamit ay hindi tugma sa serial number ng eroplano. Hinawakan ni Mateo ang mga papel, ang kanyang mga noo ay nagkakasalubong. Kung totoo ito, Trisha, ibig sabihin ay nagpalipad sila ng eroplanong alam nilang may diferensya para lamang makatipid sa insurance o maintenance. Ang tatay mo ang naging biktima ng kanilang kasakiman. Hinaplos ni Trisha ang pirma ng kanyang ama sa dulo ng pahina. Isang luhang mainit ang pumatak sa papel. Naging isang madilim na mantsa sa ibabaw ng pangalan ng taong pinakamahal niya. Naalala niya ang huling yakap ng ama, ang amoy ng kape at langis ng makina na laging nakadikit sa uniforme nito. Ang akala niya noon ay isang trahedya lang ang kumuha sa kanyang ama. Ngunit ngayon, naramdaman niya ang malamig na kamay ng kataksilan na sumasakal sa kanyang alaala. Dito nagsimula ang lahat, Mateo. Pagpapatuloy ni Trisha, pilit na pinapatatag ang boses, ang utang na loob na lagi nilang isinusumbat sa akin. Ang pagpapaaral nila sa akin sa flight school, hindi iyon dahil sa kabutihang loob, iyon ay blood money. Binayaran nila ang aking kinabukasan para manahimik ang konsensya nila sa pagkamatay ni tatay. Masyadong malalim ang ugat ng kasamaang ito, Trisha. Seryosong saad ni Mateo. Nagsimula na akong maghalongkat sa background ni Madam Imelda. Bago pa man yumaman ang mga Montenegro, may mga record na ng mga kumpanyang bigla na lang naglalaho matapos makakuha ng malalaking utang. Dalubhasa sila sa pagpapabango ng pangalan habang may mga kalansay sa loob ng kanilang cabinet. Tumayo si Mateo at lumapit sa bintana. Dahan-dahang hinawi ang kurtinang gawa sa katsa. Ang kanyang mga mata ay naging alerto. Sa dulo ng madilim na daan, sa ilalim ng isang malaking puno ng mangga, naroon ang itim na sasakyang kanina pa nagmamasid. Ang ningas ng isang sigarilyo ay saglit na nagliwanag sa loob ng sasakyan, sapat na upang makita ang isang anino ng taong nakatitig sa kanilang direksyon. Trisha, patayin mo ang ilaw, utos ni Mateo sa mahinang boses. Dali-daling hinipan ni Trisha ang apoy ng lampas. Ang silid ay binalot ng madilim na kumot. Nararamdaman ni Trisha ang mabilis na tibok ng kanyang puso, tila isang tambol na nagbababala ng panganib. Sa katahimikan, narinig nila ang mahinang tunog ng pag-andar ng makina ng sasakyan, hindi palayo, kundi dahan-dahang lumalapit sa kanilang bakuran. Sino ang taong nasa loob ng sasakyang yon? Isang tauhan ba ni Madam Imelda na handang gawin ang lahat para makuha ang lumang diary o isang multo mula sa nakaraan na may sariling kwento ng paghihiganti? Isang marahas na pagkatok ang biglang gumulantang sa kanila mula sa pintong gawa sa kawayan. Ang bawat hampas sa pinto ay tila isang pagyanig sa kanilang tadhana. Trisha, buksan mo ang pinto. Alam naming nariyan kayo. Ang boses ay hindi pamilyar, ngunit puno ng banta. Napakapit si Trisha sa braso ni Mateo. Sa dilim, ang tanging nagbibigay sa kanya ng lakas ay ang init ng kamay ng lalaking nangakong hindi siya iiwan. Ngunit sa labas, ang anino ng nakaraan ay handa ng maningil at ang mga sikretong kanilang natuklasan ay maaring maging sanhi ng kanilang sariling pagbagsak.
Ang bawat subo ng pagkaing nakahain sa marangyang mesa ay tila lasang abo sa dila ni Arlo. Sa loob ng malawak na dining hall ng mga Montenegro, kung saan ang mga chandelier ay kumikinang na parang mga bituin. Tanging ang tunog lamang ng pagtama ng mga kubyerto sa mamahaling porselana ang naririnig. Sa kanyang tapat, abala si Sasha sa pagkuha ng larawan ng kanyang suot na bagong kwintas na diamante. Ang mga kislap nito ay tila nanunukso sa madilim na konsensya ni Arlo. Arlo, honey, look at this. Ang ganda ng kislap sa camera, right? Ang boses ni Sasha ay puno ng katuwaan, ngunit para kay Arlo, ito ay tila isang matinis na ingay na sumisira sa kanyang konsentrasyon. This is the reward I deserve for being the new face of the company. Ang daming likes sa Instagram. Hindi sumagot si Arlo. Sa kanyang isipan, biglang pumasok ang alaala ng isang simpleng hapunan sa kanilang lumang apartment noon. Bago pa man sila lumipat sa mansyong ito, naalala niya ang luto ni Trisha, ang mainit na sinigang na, kahit walang mamahaling sahog, ay punong-puno ng malasakit. Naalala niya kung paano siya inaasikaso ni Trisha matapos ang isang mahabang flight. Hinuhubad ang kanyang sapatos at binibigyan siya ng mainit na kape. Kay Sasha ang tanging mahalaga ay ay ang kinang, ang status at ang pera. You're not listening, Arlo? Padabog na ibinaba ni Sasha ang kanyang phone. Kanina ka pa tulala. Is it because of that woman? Narinig ko na pumunta roon ang abogado mong si Mateo sa probinsya. Are you worried na baka may mahanap silang butas? Sasha, stop it! Malamig na sagot ni Arlo. Masyado tayong naging kampante. Ang pondong kinuha natin mula sa maintenance department para pambili ng mga luho mo. Nagre-reklamo na ang chief engineer. Sinasabi nilang kailangang palitan ang turbine blades ng Airbus 320 natin. Pero pinirmahan ko na ang deferral para makatipid. Isang mapanuyang ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Sasha. So what? Ang tibay-tibay ng mga eroplano natin. At saka, sino ba ang magsusumbong? Lahat ng tao sa kumpanya ay hawak natin sa leeg. Relax, Arlo. Just enjoy the view from the top. Dahan-dahang tumayo si Arlo, nawalan na ng ganang tapusin ang pagkain. Tumingin siya sa bintana kung saan tanaw ang malawak na garden. Doon, tila nakikita niya ang anino ni Trisha na nagdidilig ng mga halaman, ang kanyang simpleng ngiti na dati ay nagbibigay sa kanya ng kapayapaan. Ngunit ngayon, ang tanging kasama niya ay ang isang babaeng ang tanging alam ay ang kumuha at hindi ang magbigay. Isang malalim na lamat ang nagsisimulang gumapang sa pundasyon ng kanilang relasyon. Isang lamat na gawa sa pagsisisi at lihim na pagkamuhi. Samantala, sa loob ng cockpit ng Montenegro Flight 402 na patungong Davao, si Sasha ang nakaupo sa captain's seat. Kahit alam niyang kulang ang kanyang pagsasanay sa ganitong uri ng makina, ang kanyang yabang ang nagtulak sa kanya na hawakan ng kontrol. Abala siya sa pagsusuri ng kanyang sarili sa maliit na salamin. Inaayos ang kanyang lipstick habang ang eroplano ay nasa autopilot. Captain, may napansin po akong kakaibang vibration sa engine number 2. Mahinang ulat ng kanyang co-pilot, isang batang lalaki na halatang kinakabahan. It's nothing, rookie, sagot ni Sasha nang hindi man lang tumitingin sa mga gauge. Masyado lang kayong sanay sa mga lumang eroplano ni Trisha. This is a Montenegro plane. It's perfect. Ngunit sa gitna ng katahimikan ng gabi, isang matinis na tunog ng babala ang biglang bumalot sa loob ng cockpit. Ang kulay pula at kumukurap-kurap na ilaw sa panel ay nagsimulang magbabala ng panganib. Ang vibration na sinasabi ng co-pilot ay naging isang marahas na pagyanig na tila ba may isang higanting kamay na umaalog-alog sa buong katawan ng eroplano. Anong nangyayari? Sigaw ni Sasha. Ang kanyang kumpiyansa ay biglang napalitan ng matinding takot. Ang kanyang mga kamay na dati ay puro alahas lamang ang hinahawakan ay nanginginig na ngayon sa paghawak sa control column. Engine failure, Captain. Nag-overheat ang turbine.
Kailangan nating mag-emergency landing. Sigaw ng co-pilot habang mabilis na pinipindot ang mga switch. Sa kabilang dulo ng radyo, sa control tower, ang lahat ay nagkakagulo. Ngunit sa puso ni Sasha, ang tanging naririnig niya ay ang boses ni Trisha na tila bumubulong sa hangin. Ang langit ay hindi marunong magsinungaling, Sasha. Magagawa ba ni Sasha na iligtas ang daan-daang pasahero? O ang kanyang kasakiman ang magiging mitya ng isang malagim na trahedya na tuluyang gigiba sa imperyo ng mga Montenegro? Hindi ang putik sa aking mga paa ang magdidikta ng aking patutunguhan, kundi ang apoy na nagliliyab sa aking dibdib. Ang mga salitang ito ay tila isang panata na binigkas ni Trisha sa harap ng lumang salamin sa kanilang barong-barong. Wala na ang marangyang uniforme, wala na ang kislap ng mga medalya. Ang suot niya ngayon ay isang kupas na hoodie at maong na pantalon, isang simpleng balat kayo upang hindi siya makilala sa muli niyang pagtapak sa magulong lungsod ng Maynila. Ngunit sa ilalim ng telang iyon, ang kanyang likod ay tuwid na parang isang kawayan at ang kanyang mga mata ay may talim na hindi kayang tumpalin ng anumang dusa. Sa tulong ni Mateo, palihim na bumalik si Trisha sa lungsod. Hindi siya nagtungo sa mga matatayog na gusali o sa mga kumikinang na airport. Sa halip, tinahak niya ang madidilim at masisikip na eskinita ng tondo, kung saan naninirahan ang mga taong kinalimutan na ng Montenegro Air. Ang mga mekanikong sinibak dahil sa pagtanggi nilang makisama sa katiwalian. Ang amoy ng lumang langis, kalawang at kalsada ang sumalubong sa kanya sa tapat ng isang maliit na talyer. Doon, nakita niya si Mang Carding, ang pinakamatandang mekaniko na naging kaibigan at katuwang ng kanyang ama noon. Ang buhok nito ay puti na lahat at ang mga kamay ay puno ng itim na mantsa ng grasa na tila hindi na matanggal ng anumang sabon. Trisha, ikaw na ba yan, apo? Ang boses ni Mang Carding ay gumaralgal sa gulat. Dahan-dahan nitong ibinaba ang hawak na wrench. Ang kanyang mga mata ay nanlalabo sa namumuong luha. Akala ko ay tuluyan ka na nilang giniba. Hindi po, Mang Carding, sagot ni Trisha. Lumapit siya at hinawakan ng magaspang na kamay ng matanda. Narito po ako para bawiin ang dangal ni tatay at ang dangal nating lahat na itinapon nila na parang basura. Sa loob ng maliit at mainit na talyer, nagtipon-tipon ang 3 pang dating mekaniko. Sa gitna ng ingay ng mga dumaraang sasakyan sa labas, nagsimulang magkwento ang mga ito. Ang bawat salita ay tila isang piraso ng puzzle na bumubuo sa isang malagim na katotohanan. Pinilit kaming pirmahan ang mga inspection reports na alam naming peke, Trisha. Bulong ni Mang Carding habang nakayuko. Sinasabi nila na kung hindi kami susunod, mawawalan kami ng trabaho at hindi mapapakain ang aming mga pamilya. Iyong Flight 802, iyong eroplanong sinakyan ng tatay mo. Alam naming may diferensya ang makina niyon, pero pinalabas nilang maayos ang lahat dahil malaki ang kikitain nila sa insurance money kapag nagkataon. Naramdaman ni Trisha ang panlalamig ng kanyang buong katawan. Hindi lang pala kapabayaan ang pumatay sa kanyang ama, kundi isang planadong krimen para sa pera. Ang bawat sentimong ginamit ni Madam Imelda para pagandahin ang kanilang buhay ay hinaluan ng dugo ng mga inosenteng tao. Biglang tumayo si Trisha sa gitna ng silid. Kahit suot niya ang simpleng hoodie at nakatapak lamang sa talyer, ang kanyang aura ay biglang nagbago. Ang mga mekaniko ay natahimik, tila nakikita nila sa harap nila ang captain na dati nilang iginagalang sa hangar. Ang kanyang boses, nang muli siyang magsalita, ay puno ng otoridad at determinasyon. Mang Carding, kailangan ko ang mga kopya ng orihinal na logbook na itinago niyo. Hindi tayo hihingi ng awa sa kanila. Ipakikita natin sa kanila na ang mga taong itinuring nilang basura ang mismong gigiba sa kanilang imperyo. Ngunit sa gitna ng kanilang pag-uusap, ang liwanag ng isang sasakyan ay tumama sa bintana ng talyer. Ang ugong ng isang malakas na makina ay huminto sa labas. Isang itim na SUV
na may mga bintanang hindi masilip ang loob, ang nakaparada sa tapat ng pinto. Nandito na sila. Mahinang sabi ng isa sa mga mekaniko, ang takot ay mababakas sa kanyang muka. Mabilis na pinatay ni Mang Carding ang nag-iisang bumbilya sa loob. Ang katahimikan ay naging kasing bigat ng tingga. Narinig ni Tricia ang tunog ng pagbukas at pagsara ng mga pinto ng sasakyan at ang mabibigat na yabag ng mga paa na papalapit sa pintong gawa sa yerong kinalawang. Tricia Montenegro, lumabas ka riyan. Alam naming itinatago niyo ang mga dokumento. Sigaw ng isang baritonong boses mula sa labas. Hinawakan ni Tricia ang folder na ibinigay ni Mang Carding. Idiniit niya ito sa kanyang dibdib. Tumingin siya kay Mateo na kasalukuyang nakikipag-ugnayan sa radyo sa labas. Ito na ang simula ng gera. Wala nang atrasan. Mang Carding, sa likod po tayo, bulong ni Tricia. Ngunit bago pa sila makahakbang, isang malakas na paghampas sa pinto ang yumanig sa buong talyer. Ang yerong pinto ay dahan-dahang nayuyupi. Tila anumang oras ay bibigay sa puwersa ng mga taong nasa labas. Magagawa kaya ni Tricia na makatakas dala ang ebidensya o muli siyang lalamunin ng dilim bago pa man niya maisigaw ang katotohanan? Akala mo ba ay ganoon kadaling takasan ng mga Montenegro, Tricia? Kahit saang butas ka magtago, abot ka ng kapangyarihan namin. Ang boses ni Sasha ay parang kaskas ng matalas na kuko sa pader. Mapang-asar at punong-puno ng kayabangan. Nakatayo siya sa dulo ng madilim na eskinita, sa likod ng talyer ni Mang Carding. Ang kanyang mamahaling takong ay tumatama sa maruming semento. Isang malaking kaibahan sa paligid na amoy basura at kalawang. Sa likod niya ay dalawang lalaking malalaki ang katawan, nakatayo na parang mga bantay sa lakay, sa ilalim ng aandap-andap na ilaw ng poste. Nakaharap si Tricia sa kanya, mahigpit na nakayakap sa folder na naglalaman ng mga orihinal na logbook. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, ngunit ang kanyang mga binti ay hindi nanginginig. Ang bawat patak ng pawis sa kanyang noo ay tila naging yelo sa tindi ng kanyang determinasyon. Sasha, anong ginagawa mo rito? Malamig na tanong ni Tricia. Hindi ba't dapat ay abala ka sa pag-aayos ng iyong lipstick habang pinapabayaan mong mamatay ang mga pasahero mo? Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mukha ni Sasha. Lumapit siya ng dahan-dahan. Ang kislap ng kanyang mga diamante ay tila nanunukso sa kadiliman. Huwag mo akong pangaralan, Tricia. Ang mga dokumentong hawak mo, basura lang yan. Sino ang maniniwala sa isang mekanikong amoy grasa at sa isang pilotong itinaboy? Dahil sa droga, inubos mo na ang swerte mo. Ang katotohanan ay hindi nauubos, Sasha. Sagot ni Tricia. Ang kanyang boses ay buo at matatag. Maaring hawak niyo ang media at ang pera, pero hindi niyo kayang bilhin ang konsensya ng mga taong pinahirapan niyo. Biglang lumapit si Sasha at mabilis na iwinasiwas ang kanyang kamay upang agawin ang folder. Ngunit bago pa man dumapo ang kanyang mga daliri sa papel, isang malakas na tunog ng pagtama ng palad sa pisngi ang bumasag sa katahimikan ng gabi. Isang matinding sampal ang iginawad ni Tricia kay Sasha. Ang lakas ng impact ay naging sanhi upang mapalingon ang ulo ni Sasha sa isang tabi, at ang kanyang malalaking sunglasses ay tumalsik sa basang kalsada. Ang katahimikan na sumunod ay kasing bigat ng isang paparating na sakuna. Hinawakan ni Sasha ang kanyang namumulang pisngi. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Binigyan mo ako ng dahilan para tuluyan kang tapusin, Tricia. Ang sampal na yan ay para sa tatay ko. Bulong ni Tricia, ang bawat salita ay punong-puno ng emosyon. Para sa lahat ng gabing umiyak ako dahil sa inyo. Para sa lola ko na muntik nang mamatay dahil sa mga kasinungalingan nyo. Hindi na ako ang Tricia na pwedeng mong saktan at tatalikod na lang. Tumawa ng nakakatakot si Sasha habang pinupunasan ang gilid ng kanyang labi na may bahid ng dugo. Matapang ka na pala ngayon. Pero tignan natin kung hanggang saan ang tapang mo
kapag nalaman mong wala na ang tanging dahilan kung bakit ka bumabangon sa araw-araw. Inilabas ni Sasha ang kanyang phone at may ipinakitang larawan. Nanlamig ang buong pagkatao ni Trisha nang makita ang imahe. Ang kanilang maliit na bahay sa probinsya, ang pintong nakabukas ng marahas at ang higaan ng kanyang lola na wala ng laman. Nasaan ang lola ko? Sigaw ni Trisha. Ang kanyang boses ay napuno ng takot at pighati. Sasha, anong ginawa niyo sa kanya? Huwag kang mag-alala. Ligtas pa siya. Sa ngayon, anunsyo ni Sasha habang dahan-dahang umaatras patungo sa kanyang sasakyan. Gusto ni Madam Imelda ng pakikipagpalitan. Ang folder na hawak mo, kapalit ng huling hininga ng matandang iyon. May oras ka hanggang bukas ng gabi. Huwag kang magkakamaling tumawag ng pulis, kundi hindi mo na makikitang buhay ang lola mo. Mabilis na sumakay si Sasha sa sasakyan at pinasibad ito palayo. Iniwan ang usok na humahalimuyak sa hangin. Napaluhod si Trisha sa maruming semento. Ang folder na tila kanyang sandata kanina ay biglang naging kasing bigat ng isang krus. Sa gitna ng masukal na eskinita, ang hagulhol ni Trisha ay tila isang sugatang ibon na hindi na makalipad. Ang ulan ay muling nagsimulang pumatak. Hinahaluan ng kanyang mga luha ng dumi ng lunsod. Paano niya pipiliin ang katarungan para sa kanyang ama kung ang kapalit nito ay ang buhay ng tanging taong natitira sa kanya? Ibigay mo ang folder at ibabalik ko ang huling piraso ng iyong buhay. Huwag kang maging bayani, Trisha, dahil sa dulo ng araw, ang mga bayani ay namamatay na walang kasama. Ang boses ni Madam Imelda sa kabilang linya ng telepono ay kasing lamig ng hanging nanggagaling sa mga aircon ng mansyon ng mga Montenegro. Habang nakatayo si Trisha sa gilid ng isang abandonadong kalsada, ang ulan ay patuloy na humahampas sa kanyang katawan, ngunit hindi niya nararamdaman ang ginaw. Ang tanging nararamdaman niya ay ang tila pagkaubos ng dugo sa kanyang mga ugat. Sa loob ng isang madilim at abandonadong bodega sa gilid ng pantalan, ang amoy ng kalawang at dagat ay humahalo sa amoy ng takot. Dahan-dahang naglakad si Trisha papasok. Ang bawat hakbang niya ay lumilikha ng mahinang tunog sa sementong puno ng alikabok. Sa dulo ng bodega, sa ilalim ng isang nag-iisang bumbilya na aandap-andap, nakita niya ang kanyang lola. Nakaupo ang matanda sa isang lumang silya. Ang kanyang mga kamay ay nakatali at ang kanyang ulo ay nakayuko. Lola! Sigaw ni Trisha. Ang kanyang boses ay pumiyok sa tindi ng pag-aalala. Ginalaw ng lola ang kanyang ulo. Ang kanyang mga mata ay nanlalabo at tila hindi na makakilala. Ang nanginginig niyang mga labi ay bumuo ng isang salita na hindi marinig. Ngunit naramdaman ni Trisha ang sakit sa bawat galaw ng matanda. Mula sa madilim na bahagi ng bodega, lumabas ang isang lalaking may hawak na baril kasama ang 2 pang tauhan ni Madam Imelda. Ang kanilang mga muka ay walang emosyon, tila ba ang pagdukot sa isang matandang may sakit ay isang pangkaraniwang trabaho lamang. Ang folder, Trisha, ngayon na. Utos ng lalaki, ang boses ay baritono at puno ng banta. Inilabas ni Trisha ang folder mula sa loob ng kanyang jacket. Ito ang tanging sandata niya para mabigyan ng katarungan ang kanyang ama. Ito ang tanging paraan para mabawi niya ang kanyang career at dangal. Ngunit habang tinitingnan niya ang kanyang lola, ang babaeng nagpalaki sa kanya, ang babaeng naniwala sa kanya noong tinalikuran siya ng lahat, alam niyang wala nang mas mahalaga pa sa buhay nito. Pakawalan niyo muna ang lola ko, giit ni Trisha. Pilit na pinapatatag ang kanyang nanginginig na boses. Hindi ako tanga. Kapag ibinigay ko ito, paano ako nakakasiguro na hindi niyo kami sasaktan? Wala ka sa posisyon para magdikta, Captain. Tawa ng lalaki, habang dahan-dahang itinututok ang baril sa direksyon ng lola. Sa bilang ng 3, kung hindi mo ibibigay ang folder, tatapusin na namin ang paghihirap ng matandang ito. 1,
Naramdaman ni Tricia ang panlalambot ng kanyang mga tuhod. Sa gilid ng kanyang paningin, nakita niya ang isang anino sa labas ng bintana ng bodega. Si Mateo. Alam niyang nasa paligid lang ito, gumagawa ng paraan, ngunit ang oras ay hindi na sapat. Dalawa. Ipinikit ni Tricia ang kanyang mga mata. Isang mabilis na dasal ang binigkas ng kanyang puso. Dahan-dahan niyang iniabot ang folder, ang kanyang mga daliri ay tila ayaw bumitaw sa huling pag-asa ng katarungan. Ito na! Kunin niyo na! Huwag niyo lang siyang sasaktan! Hikbi ni Tricia. Lumapit ang isa sa mga tauhan at marahas na hinablot ang folder. Sinuri nito ang loob at tumango sa kanilang pinuno. Sa mga sandaling iyon, tila nabunutan ng tinik si Tricia, ngunit ang ginhawa ay panandalian lamang. Sa gitna ng katahimikan, narinig ang isang marahas na tunog ng pagkabali ng kahoy sa may pintuan. Ang mga tauhan ay mabilis na nag-react. Si Mateo ay pumasok ng may dalang isang piraso ng bakal upang iligtas sila, ngunit ang mga lalaki ay mas mabilis. Isang malakas na putok ang biglang gumulantang sa buong bodega. Ang tunog ay tila yumanig sa pundasyon ng gusali at nagpatigil sa pag-ikot ng mundo ni Tricia. Nakita ni Tricia ang pagtalsik ng isang maliit na bagay mula sa kamay ng kanyang lola, ang kanyang rosaryo. Ang mga butil nito ay kumalat sa sahig, gumagawa ng maliliit na tunog sa bawat pagtama sa semento. Isang katahimikan na kasing lamig ng kamatayan ang sumunod. Sino ang natamaan? Ang huling sakripisyo ba ni Tricia ay sapat na para iligtas ang kanyang mahal sa buhay? O ang dilim ay tuluyan ng lumamon sa huling ningas ng kanyang pag-asa? Ang usok mula sa malakas na putok ng baril ay dahan-dahang humalo sa malamig na hangin ng bodega. Tila isang mapait na paalala ng kamatayan na muntik ng sumunggab. Sa gitna ng katahimikan, narinig ni Tricia ang sarili niyang paghinga. Mabilis, mababaw at puno ng takot. Ngunit ang mas masakit na tunog ay ang mahinang pagdaing ni Mateo habang dahan-dahang napaluhod sa semento. Ang kanyang kanang kamay ay nakahawak sa kanyang balikat na ngayon ay nababahiran na ng matingkad na pula. Mateo. Ang tili ni Tricia ay yumanig sa apat na sulok ng bodega. Mabilis na tumakas ang mga tauhan ni Madam Imelda, dala ang folder. Ang kanilang mga yabag ay unti-unting naglaho sa dilim. Iniisip na nakuha na nila ang lahat ng kailangan nila. Hindi na nila nilingon ang pinsalang iniwan nila. Nilapitan ni Tricia si Mateo. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, habang pilit na pinipigilan ang pag-agos ng dugo mula sa sugat nito. Bakit mo ginawa iyon, Mateo? Bakit? Hikbi ni Tricia, ang kanyang mga luha ay pumapatak sa mukha ng lalaki. Sa kabila ng sakit, pilit nang ngumiti si Mateo. Ang kanyang mukha ay maputla, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling matatag. Dahil mas mahalaga ang buhay mo, ang buhay ninyo ni Lola, kaysa sa anumang piraso ng papel, Tricia. Ang ebidensya ay pwedeng hanapin muli, pero ikaw, hindi ka pwedeng palitan. Maingat na kinalaga ni Tricia ang kanyang lola. Ang matanda ay gulat na gulat at tila nawala sa sarili, ngunit buhay ito. Niyakap niya ang lola nang mahigpit bago muling bumalik kay Mateo. Gamit ang bahagi ng kanyang damit, binalot ni Tricia ang sugat ni Mateo upang maampat ang pagdurugo. Ang bawat haplos niya ay puno ng pagsisisi at pasasalamat. Dinala nila si Mateo sa isang ligtas na lugar, isang maliit na klinika na pagmamay-ari ng isang kaibigang doktor na mapagkakatiwalaan. Habang natutulog ang lola sa kabilang kwarto, naiwan si Tricia at Mateo sa ilalim ng malamlam na liwanag ng lampara. Naupo si Tricia sa tabi ng kama ni Mateo, pinagmamasdan ng kanyang mga kamay na puno ng mga galos mula sa pakikipaglaban sa bodega. Patawad, Mateo, bulong ni Tricia. Nawala ang folder, ang lahat ng pinaghirapan natin. Kinuha nila, wala na tayong laban.
Dahan-dahang inabot ni Mateo ang kamay ni Tricia. Ang init ng kanyang palad ay tila isang kuryenteng nagbigay ng lakas sa babae. Hindi pa tapos ang laban, Tricia. Akala nila ay nanalo na sila dahil nakuha nila ang folder, pero hindi nila alam na bago tayo pumunta sa bodega, na-scan ko na ang bawat pahinan yon at naipadala ko na sa isang secure na server sa ibang bansa. Nanlaki ang mga mata ni Tricia. Isang malaking pag-asa ang biglang sumibol sa kanyang dibdib. Ibig sabihin, hinayaan nating isipin nilang panalo sila para maging kampante sila. Pagpapatuloy ni Mateo, ang kanyang boses ay naging malambing. Tricia, sa gitna ng panganib kanina, isa lang ang nasa isip ko, na kung mawawala ako, hindi ko man lang nasabi sa'yo na simula pa noong flight school, wala na akong ibang gustong makasama sa paglipad, kundi ikaw lamang. Hindi ako tumigil sa pagmamahal sa'yo. Kahit noong naging asawa mo si Arlo, napahagulhol si Tricia, ngunit sa pagkakataong ito, ang kanyang mga luha ay hindi dahil sa pait, kundi dahil sa pag-asang matagal na niyang kinalimutan. Iniyuko niya ang kanyang ulo at dahan-dahang idiniit ang kanyang mga labi sa mga kamay ni Mateo. Ang mga kamay na sugatan, ang mga kamay na nagligtas sa kanya, ang mga kamay na handang bumuo muli ng kanyang mundo. Salamat, Mateo. Salamat sa hindi pagsuko sa akin. Bulong ni Tricia sa pagitan ng mga halik sa kanyang palad. Sa sandaling iyon, ang takot at panganib ay tila naglaho. Ang sugat ni Mateo ay naging simbolo ng isang bagong simula. Ang katahimikan ng gabi ay binalot sila ng isang pangakong mas matibay pa sa anumang unos. Ngunit habang nagpapahinga sila, isang plano na ang nabubuo sa isipan ni Tricia. Hindi na siya ang biktimang laging tumatakas. Ngayon, siya na ang magiging bagyong gigiba sa imperyo ng mga Montenegro. Hindi lang niya babawiin ang kanyang lisensya. Babawiin niya ang dangal ng bawat taong nilapastangan ni na Madam Imelda at Arlo. Maghanda sila, ani Tricia habang nakatingin sa labas ng bintana, kung saan ang unang sinag ng umaga ay nagsisimulang gumuhit sa abot tanaw. Dahil ang agilang ibinagsak nila, marunong nang lumaban sa gitna ng bagyo. Hindi mo na dapat binuksan ang pintong ito, Tricia. May mga katotohanang mas mabuting manatiling nakabaon sa ilalim ng lupa. Ang boses ni Arlo ay nanggaling sa dilim ng pasilyo, malamig at walang bakas ng pag-aalinlangan. Sa loob ng sikretong server room ng Montenegro Air, tanging ang asul na liwanag mula sa mga computer screen ang nagbibigay ng anino sa mukha ni Tricia. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig pa sa huling pagpindot sa keyboard, kung saan ang isang dokumentong may markang Confidential Flight 802 ay nakabukas na sa harap niya. Sa tabi niya, si Mateo ay mabilis na isinasalin ang mga digital na dokumento sa isang maliit na drive. Ang bawat segundo ay tila isang dekada ng paghihintay. Ang hangin sa loob ng silid ay puno ng amoy ng uminit na mga kable at ang mahinang ugong ng mga cooling fan na tila mga bulong ng mga kaluluwang humihingi ng katarungan. Tumingin ka rito, Arlo. Ang boses ni Tricia ay gumaralgal sa tindi ng pait. Itinuro niya ang screen kung saan nakasulat ang isang halaga. Ang perang natipid ng kumpanya nang aprubahan ni Arlo ang pagpapalipad sa eroplano ng kanyang ama kahit alam nilang may sira ang makina. Ito ba ang halaga ng buhay ng tatay ko? 1% ng inyong taunang kita? Pinirmahan mo ang kamatayan niya para lamang sa isang bonus. Negosyo lang yon, Tricia! Sigaw ni Arlo habang dahan-dahang lumalapit. Ang kanyang mukha ay nabahira ng desperasyon. Hindi ko akalaing babagsak ang eroplano. Akala ko ay kakayanin pa ng makina hanggang sa susunod na maintenance. Sinubukan kong iligtas ang pamilya natin mula sa pagkalugi. Pamilya? Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Tricia. Wala kang pamilya, Arlo. Ang tanging pamilya mo ay ang iyong kasakiman,
Bago pa makasagot si Arlo, isang mahinang boses ang narinig mula sa kabilang dulo ng linya ng intercom na hindi sinasadyang naiwang bukas ni Mateo. Ito ay boses ni Mang Lito, ang dating chief mechanic na ngayon ay nasa ospital at nag-aagaw buhay. Kanina lamang ay binisita siya ni Trisha upang kunin ang huling piraso ng katotohanan. Captain Trisha, naririnig mo ba ako? Ang boses ni Mang Lito ay hirap na hirap sa bawat paghinga. Ang black box! Hindi yon nawala sa dagat. Kinuha yon ni Madam Imelda. Pinabura niya ang huling 5 minuto ng recording kung saan nagsisigaw ang tatay mo na hindi na gumagana ang makina. Ang orihinal na tape. Nasa loob ng vault sa ilalim ng opisina ni Arlo. Nanigas si Arlo sa kanyang kinatatayuan. Ang lihim na akala niya ay kabaong na nakasara ay biglang nabuksan. Ang katahimikan sa loob ng server room ay naging kasing bigat ng isang sakuna. Ang bawat tibok ng puso ni Trisha ay tila isang tambol na naghahanda para sa huling pakikipaglaban. Ibigay mo sa akin ang drive na yan, Mateo. Utos ni Arlo, habang dahan-dahang inilalabas ang isang baril mula sa kanyang bulsa. Huwag niyo akong piliting gawin ang isang bagay na pagsisisihan nating lahat. Tumayo si Trisha sa harap ni Mateo. Hinarap ang dulo ng baril nang walang bakas ng takot. Ang kanyang puting t-shirt ay may mantsa pa ng dugo ni Mateo mula sa bodega. Ngunit ang kanyang tindig ay kasing tuwid ng isang captain na handang mamatay kasama ang kanyang barko. Gawin mo, Arlo. Hamon ni Trisha, ang kanyang mga mata ay nanunuot sa kaluluwa ng lalaki. Barilin mo ako gaya ng pagbaril niyo sa dangal ko. Pero tandaan mo, kahit patayin mo ako ngayon, ang katotohanan ay nakalipad na. Hindi mo na maibabalik ang mga ibon sa hawla. Isang marahas na tunog ng pagbukas ng pinto ang muling narinig, ngunit hindi ito mga bodyguard. Ang mga pulang ilaw ng alarm ay nagsimulang umikot sa buong gusali, gumagawa ng isang nakakasilaw na sayaw ng panganib sa mga pader. Ang tunog ng mga sirena ng pulis sa ibaba ng gusali ay dahan-dahang lumalapit, tila isang papalapit na bagyo ng katarungan. Anong ginawa mo, Trisha? Bulong ni Arlo. Ang kanyang kamay na may hawak na baril ay nagsimulang manginig. Hindi ako, Arlo. Sagot ni Trisha habang dahan-dahang umaatras patungo sa emergency exit kasama si Mateo. Ang sarili mong konsensya ang nagkanulo sa'yo. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, isang malakas na tunog ng pagsabog mula sa basement ng gusali ang yumanig sa buong istruktura. Ang mga ilaw ay namatay at ang usok ay nagsimulang pumasok sa silid. Sa dilim, narinig ni Trisha ang marahas na paghinga ni Arlo at ang kalansing ng bakal na nahulog sa sahig. Magagawa ba nilang makalabas ng buhay mula sa nasusunog na gusali, dala ang huling ebidensya, o ang katotohanan ay tuluyan ng lalamunin ng apoy kasama ng kanilang nakaraan? Trisha, makinig ka sa akin. Mahal kita. Alam mong lahat ng ginawa ko, para sa atin iyon. Para sa kinabukasan nating dalawa. Ang boses ni Arlo ay nanginginig, hindi dahil sa usok na dahan-dahang lumalamon sa silid, kundi dahil sa desperasyon. Sa gitna ng naghihingalong server room, binitawan ni Arlo ang baril. Ang tunog ng bakal na tumama sa semento ay tila isang pagsuko, ngunit ang kanyang mga mata ay puno pa rin ng panlilinlang. Lumapit siya kay Trisha. Ang kanyang mga kamay ay nakataas, na tila ba siya ang biktima sa gitna ng trahedyang siya mismo ang may gawa. Isang pagkakamali lang ang lahat, Trisha. Pagpapatuloy ni Arlo, ang boses ay naging malambing. Pilit na hinahanap ang lamat sa puso ng babaeng dati niyang pinagharian. Si Mama, si Madam Imelda ang nag-utos ng lahat. Natakot ako, Trisha. Natakot ako na mawala ang lahat sa atin. Bumalik ka na sa akin. Itatama natin ito. Pwede tayong magsimulang muli sa ibang bansa, malayo sa gulo na ito. Tinitigan siya ni Trisha. Ang init ng apoy sa labas ng silid ay hindi maikukumpara sa lamig na nararamdaman niya para sa lalaking nasa harap niya.
Ang bawat salita ni Arlo ay tila mga linta na sumisipsip sa huling natitirang pasensya sa kanyang dibdib. Naalala niya ang ulan, ang putik sa kanyang uniforme, at ang malamig na semento noong gabing itinapon siya nito na parang basura. Mahal, bulong ni Tricia, ang kanyang boses ay puno ng pait. Ang pagmamahal ay hindi pumuputol ng pakpak, Arlo. Ang pagmamahal ay hindi pumapatay ng ama para lamang sa pera. Ang tanging mahal mo ay ang iyong sarili at ang posisyong ibinigay sa iyo ng nanay mo. Tricia, please. Humakbang pa si Arlo. Tinangkang hawakan ang kamay ni Tricia. Ngunit mabilis na humarang si Mateo sa pagitan nila kahit hirap itong tumayo dahil sa sugat. Sa gitna ng tensyon, ang pinto ay maras na bumukas. Pumasok si Madam Imelda. Suot ang kanyang mamahaling seda na ngayon ay may bahid na ng uling. Wala siyang bakas ng takot sa apoy. Ang tanging nakaukit sa kanyang mukha ay ang matinding poot para sa babaeng sumisira sa kanyang imperyo. Tama na ang drama, Arlo. Sigaw ng matanda. Hinarap niya si Tricia. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Tricia, sapat na ang lahat ng ito. Magkano? Sabihin mo lang ang halaga. 1 bilyon, 2 bilyon. Ibibigay ko sa iyo ang lahat, pati ang mga ari-arian namin sa ibang bansa. Huwag mo lang ilabas ang drive na yan. Isipin mo ang dangal ng pamilya Montenegro. Ang dangal nyo ay matagal na naging abo, madam. Sagot ni Tricia, habang dahan-dahang inilalabas ang isang maliit na device mula sa kanyang bulsa. Hindi ang drive, kundi isang digital recorder na kanina pa nakabukas. Isang matinding katahimikan ang bumalot sa silid. Ang boses ni Arlo na umaamin sa krimen at ang alok na suhol ni Madam Imelda ay malinaw na narinig mula sa maliit na speaker. Ang bawat salitang binitawan nila sa loob ng nagbabagang gusali ay naitala na, hindi na mabubura ng anumang apoy. Huli na kayo, bulong ni Tricia. Ang bawat salitang sinabi nyo ay diretso nang napupunta sa cloud server ni Mateo. Ang buong mundo ay nakikinig na sa inyo ngayon. Ang mukha ni Madam Imelda ay biglang nawalan ng kulay. Ang kanyang matikas na tindig ay dahan-dahang naging marupok. Tila ba ang lahat ng kanyang kapangyarihan ay naglaho kasama ng usok. Si Arlo naman ay napaluhod sa sahig. Ang kanyang mga kamay ay nakatakip sa kanyang mukha habang ang mga sirena ng pulis sa labas ay tila isang malakas na hatol ng kamatayan. Hindi ito pwedeng mangyari. Bulong ni Imelda. Ang kanyang boses ay naging isang mahinang paos. Hinawakan ni Tricia ang kamay ni Mateo. Sa gitna ng usok at panganib, naramdaman niya ang isang uri ng kalayaan na hindi kayang ibigay ng anumang lisensya. Dahan-dahan silang naglakad patungo sa emergency exit. Iniwan ang mag-inang Montenegro sa gitna ng guho ng kanilang sariling mga kasinungalingan. Ngunit bago tuluyang makalabas, isang huling sulyap ang ibinigay ni Tricia sa nasusunog na opisina. Nakita niya ang isang lumang litrato nila ni Arlo na nahulog sa sahig at dahan-dahang kinakain ng apoy. Ang imahe ng kanyang nakaraan ay naglalaho na. At sa dulo ng pasilyo, ang liwanag ng bukang liwayway ay naghihintay na. Magagawa kaya nilang makarating sa labas bago tuluyang gumuho ang gusali? O may isa pang huling ganti ang tadhana para sa kanila? Ang bulwagan ng Marangyang Hotel ay kumikinang sa ilalim ng mga dambuhalang chandelier. Tila ba ang bawat kislap ng kristal ay sumasalamin sa kapangyarihan ng pamilya Montenegro. Gabi iyon ng ika-20 anibersaryo ng kanilang airline at ang pinakamataas na lipunan ng bansa ay nagtipon-tipon. May hawak na mga baso ng mamahaling alak habang nakikinig sa malambing na musika ng mga biolin. Sa gitna ng entablado, nakatayo si Arlo at Madam Imelda, nakasuot ng kanilang pinakamagarbong kasuotan. Pilit na itinatago ang kaba sa likod ng mga pekeng ngiti. Si Sasha naman ay nasa gilid, kumikinang ang mga diamante sa kanyang leeg habang naghihintay na tawagin bilang bida ng gabi. Ngunit ang musika ay biglang huminto nang bumukas ang malaking pinto ng bulwagan.
Isang katahimikan na kasing bigat ng isang sakuna ang bumalot sa buong silid. Pumasok si Trisha. Hindi siya suot ang damit ng isang biktima. Suot niya ang kanyang puting uniforme ng piloto. Malinis, plansado, at may 4 na gintong bars sa kanyang balikat na kumikinang sa ilalim ng mga spotlight. Ang kanyang bawat hakbang ay may ritmo ng otoridad. Ang tunog ng kanyang mga sapatos sa marmol na sahig ay tila isang hatol na papalapit sa entablado. Sa tabi niya ay si Mateo na kahit may benda ang balikat sa ilalim ng kanyang suit ay naglalakad ng may taas noong dangal. Anong ginagawa ng babaeng ito rito? Ang boses ni Madam Imelda ay pumiyok sa gulat. Pilit na tinatawag ang mga security. Palayasin niyo ang adik na yan. Hindi natinag si Trisha. Umakyat siya sa entablado, inagaw ang mikropono mula sa kamay ni Arlo at hinarap ang daan-daang mga panauhin at ang mga lente ng media na mabilis na nag-focus sa kanya. Ngayong gabi, hindi tayo magdiriwang ng tagumpay. Ang boses ni Trisha ay malakas, malinaw, at tumatagos sa puso ng bawat nakikinig. Ngayong gabi, pakikinggan natin ang tinig ng mga taong pinatahimik niyo sa ilalim ng lupa. Sa isang kumpas ni Mateo, ang dambuhalang screen sa likod ng entablado ay nagliwanag. Hindi ang promotional video ng Montenegro Air ang lumabas, kundi ang mga orihinal na logbook ng Flight 802. Kitang-kita ang mga pirma ni Arlo sa mga palsipikadong dokumento at ang mga teknikal na ulat na nagpapatunay na pinaglipad nila ang eroplano kahit may sira ito. Isang malakas na ingay ng pagkagulat ang gumalaw sa buong bulwagan, ngunit ang mas matinding dagok ay nang magsimulang tumugtog ang audio recording. Ang boses ni Madam Imelda na nag-aalok ng bilyon-bilyong piso para lamang itago ang krimen, at ang pag-amin ni Arlo na pinatay nila ang dangal ni Trisha gamit ang huwad na drug test. Traidor! Sigaw ng isang babae mula sa hanay ng mga panauhin. Isa sa mga byuda ng nakaraang sakuna ng eroplano. Nagkagulo ang lahat. Ang mga flash ng kamera ay tila mga kidlat na tumatama sa mga mukha ni na Arlo at Imelda na ngayon ay kasing puti na ng papel. Pumasok ang mga operatiba ng National Bureau of Investigation. Bit-bit ang mga warrant of arrest na matagal nang inihanda ni Mateo. Hindi ito totoo. Kasinungalingan lahat iyan. Sigaw ni Arlo habang pilit na kumakawala sa mga pulis, ngunit ang kanyang mga kamay ay mabilis na nilagyan ng malamig na bakal. Sinubukan ni Sasha na tumakas sa gilid ng entablado, bitbit ang kanyang mamahaling gown. Ngunit sa paglabas niya sa pinto, hinarang siya ng isang pangkat ng mga tao. Ang mga dating mekaniko na pinangunahan ni Mang Carding, kasama ang mga pamilya ng mga biktima. Wala silang dalang armas, tanging ang kanilang mga galit na mata at ang bigat ng kanilang pighati. Wala ka nang mapupuntahan, Sasha. Ani Mang Carding, ang boses ay puno ng katarungan. Ang langit na ninakaw nyo ay muli nang nabuksan para sa katotohanan. Napaluhod si Sasha sa sahig, umiiyak at nagmamakaawa habang ang mga diamante sa kanyang leeg ay tila nagiging mga tanikala na sumasakal sa kanya. Sa kabilang banda, nakita ni Trisha ang kanyang biyena na si Madam Imelda na dahan-dahang napahawak sa kanyang dibdib. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa tindi ng hiya at galit, hanggang sa tuluyan itong mawalan ng malay sa gitna ng kaguluhan. Tumayo si Trisha sa dulo ng entablado. Pinagmamasdan ang pagbagsak ng imperyong sumira sa kanyang buhay. Naramdaman niya ang kamay ni Mateo sa kanyang balikat. Isang tahimik na suporta na nagsasabing tapos na ang laban. Tumingala si Trisha sa kisame ng bulwagan, ngunit ang nakikita niya ay ang malawak na asul na langit. Sa unang pagkakataon, sa loob ng mahabang panahon, ang kanyang paghinga ay malalim, malaya at payapa. Ang agilang itinapon sa putik ay muling nakahanap ng kanyang hangin. Ngunit habang kinakaladkad palayo ang mga Montenegro, isang huling tanong ang naiwan sa isipan ng lahat. Sa guho ng imperyong ito, mayroon pa bang pagkakataon para sa tunay na pagpapatawad o ang sugat ng nakaraan ay mananatiling pilat
sa kanilang mga kaluluwa. Ang bawat pader ng kasinungalingan, gaano man ito katayog o katatag, ay nakatakdang gumuho sa harap ng isang pusong tapat. Ang malamig na rehas ng bilangguan ay tila isang malupit na salamin na nagpapakita kay Arlo ng kanyang tunay na anyo. Sa loob ng maliit at madilim na selda, ang dating makisig at makapangyarihang tagapagmana ng Montenegro Air ay nakaupo sa isang manipis na kutsyon. Ang kanyang mga kamay, na dati ay puro alahas, ay nakapatong na ngayon sa kanyang mga tuhod na nanginginig. Ang amoy ng klorina at lumang bakal ang pumalit sa bango ng mamahaling pabango na dati niyang kinagawian. Sa kabilang bahagi ng correctional facility, sa infirmary section, nakahiga si Madam Imelda. Ang kalahati ng kanyang muka ay bagsak na dahil sa stroke na tumama sa kanya noong gabi ng paghuhukom. Ang mga mata niyang dati ay naglalabas ng apoy ng puot ay nananatili na lamang na nakatitig sa kisame, walang kibo, at tila nakakulong sa loob ng sarili niyang katawan. Wala na ang mga tagapagsilbi, wala na ang mga taong sumasamba sa kanyang yaman. Ang tanging naririnig niya ay ang tunog ng makinang tumutulong sa kanyang paghinga. Isang matatag at malungkot na ritmo ng kanyang pag-iisa. Si Sasha naman ay naging isang anino sa lipunan. Bagaman nakalabas ito gamit ang piyansa habang dinidinig ang kaso, ang kanyang pangalan ay naging kasing kahulugan ng kataksilan. Ang mga kaibigan niyang dati ay nakikipag-unahan sa pag-imbita sa kakanya ay biglang naglaho na parang bula. Sa tuwing lalabas siya ng kanyang apartment, nararamdaman niya ang mga matatalim na tingin at naririnig ang mga bulong na tila mga latigo sa kanyang likuran. Ang kanyang mukha na dati ay paborito ng mga magazine ay tinitingnan na ngayon ng may pandidiri. Nawalan siya ng lisensya, nawalan siya ng karangalan, at higit sa lahat, nawalan siya ng kaluluwa sa paghahabol sa kinang na hindi naman para sa kanya. Isang maaraw na hapon, nagtungo si Tricia sa sementeryo kung saan nakahimlay ang kanyang ama. Suot niya ang isang simpleng puting bestido. Ang kanyang buhok ay malayang hinahampas ng hangin. Kasama niya si Mateo, na dahan-dahang naglalakad sa kanyang tabi. Ang kanilang mga kamay ay magkahawak, isang tahimik na tipan ng suporta at pag-ibig. Ipinatong ni Tricia ang huwarang piloto medalya sa ibabaw ng puntod ni tatay. Ang gintong medalya ay kumikinang sa ilalim ng sikat ng araw, tila ba nagbibigay ng sarili nitong liwanag sa gitna ng mga bulaklak. "Tay, tapos na po," bulong ni Tricia. Ang kanyang boses ay malaya mula sa anumang pait. "Malinis na po ang pangalan niyo." Ang bawat luhang pumatak, naging ulan na nagbigay ng buhay sa ating bagong simula. Patawad kung natagalan, pero hinding-hindi na muling may makakapak sa ating dangal. Naramdaman ni Tricia ang banayad na haplos ni Mateo sa kanyang likuran. Sa sandaling iyon, ang bigat na dinala niya sa loob ng maraming taon ay tila naglaho na parang usok sa hangin. Ang katarungan ay hindi lamang tungkol sa pagpapakulong sa mga may sala. Ito ay tungkol sa pagpapalaya sa sarili mula sa kulungan ng puot. Pagkalipas ng ilang buwan, itinayo ni Tricia ang Alon ng Pag-asa Foundation, isang paaralan at organisasyong naglalayong tulungan ang mga kababaihang nagnanais maging piloto ngunit walang kakayahan at ang mga anak ng mga mekanikong biktima ng pang-aabuso sa industriya. Sa harap ng isang maliit na hangar, isang batang babae na may malalaking mata at suot na luma, ngunit malinis na damit ang lumapit kay Tricia. "Gusto ko rin pong lumipad, Captain." Mahiyain ngunit determinadong sabi ng bata. Ngumiti si Tricia. Lumuhod siya upang mapantayan ang bata at kinuha ang kanyang lumang pilot pin mula sa kanyang bulsa. Ang unang pakpak na ibinigay sa kanya noong siya ay mag-aaral pa lamang. Maingat niya itong ipinatong sa maliit na kamay ng bata. "Hindi sapat ang makina para makalipad, Apo," ani Tricia habang hinahaplos ang buhok ng bata. "Kailangan mo ng pusong matatag na hindi kayang tibagin ng anumang bagyo. Tandaan mo, ang langit ay hindi lamang para sa mga mayayaman.
Ito ay para sa mga taong marunong bumangon mula sa pagkakaluugmok. Ang golden moment na ito ay nasaksihan ni Mateo mula sa malayo. Nakita niya kung paano naging isang liwanag si Trisha para sa iba. Isang agila na hindi lamang lumilipad para sa kanyang sarili, kundi nagtuturo rin sa iba kung paano gamitin ang kanilang sariling mga pakpak. Ang karma ni na Arlo, Imelda at Sasha ay ang mabuhay sa gitna ng mga guho ng kanilang sariling gawa. Samantalang ang gantimpala ni Trisha ay ang makita ang bukas na may ngiti, hawak ang kamay ng lalaking nagmahal sa kanya sa dilim, at ang katiyakang sa bawat paglipad, ang kanyang tatay ay kasama niya sa bawat bugso ng hangin. Siyang, ang dapit hapon ay nagpipinta ng kulay ginto at rosas sa malawak na abot-tanaw ng dalampasigan. Tila ba ang langit mismo ay nakikigulo sa katahimikan ng gabi. Nakatayo si Trisha sa puting buhangin, hinahayaan ang malalamig na alon na humahalik sa kanyang mga paa. Wala na ang mabigat na uniforme, wala na ang kaba ng bawat take-off at landing. Ang suot niya ay isang maluwag na bestidong puti na sumasayaw sa ihip ng hangin. Sa kanyang tabi, nakatayo si Mateo. Hindi ito nagsasalita, ngunit ang init ng kanyang kamay na nakahawak sa bewang ni Trisha ay sapat na upang iparamdam ang isang uri ng seguridad na hindi kayang ibigay ng anumang radar. Pinagmamasdan nila ang isang eroplano sa malayo, isang maliit na tuldok sa gitna ng nagbabagang ulap, dahan-dahang lumilipad patungo sa kung saan. Naisip ko, mahinang simula ni Trisha, ang kanyang boses ay parang isang banayad na kanta. Dati, akala ko ang paglipad ay tungkol lamang sa pagkontrol sa makina at pag-abot sa matatayog na ulap. Akala ko, kapag nasa itaas na ako, wala nang makakaabot sa akin. Tumingin sa kanya si Mateo. Ang mga mata nito ay puno ng paghanga. At ngayon, alam ko na ang tunay na paglipad ay nasa loob pala. Muling tumingin si Trisha sa dagat. Hindi mo kailangan ng mga pakpak na gawa sa bakal para maging malaya. Ang tunay na kalayaan ay ang pagpapakawala sa galit, ang pagtanggap sa mga sugat, at ang pagpiling magmahal muli sa kabila ng lahat. Napangiti si Mateo at hinalikan ang noo ni Trisha. You are the bravest pilot I've ever known, Captain. Hindi dahil sa iniligtas mo ang mga pasahero mo noon, kundi dahil iniligtas mo ang sarili mo mula sa dilim. Ang katahimikan sa pagitan nila ay hindi nakakailang. Ito ay puno ng mga salitang hindi na kailangan pang bigkasin. Ang katarungan ay nakamit na. Ang mga Montenegro ay naiwan na sa mga pahina ng isang madilim na kasaysayan na hindi na muling magbubukas. Ang lola ni Trisha ay payapang naninirahan sa kanilang bagong bahay, inaalagaan ng mga taong tunay na nagmamahal sa kanya. Sa huling pagkakataon, binalikan ni Trisha sa kanyang isipan ang gabing iyon sa ulan. Ang gabing akala niya ay katapusan na ng lahat. Ngayon, naiintindihan na niya. Ang pagkabasag ng kanyang puso ay kailangan upang lumabas ang tunay niyang lakas. Ang pagtataksil ni na Arlo at Sasha ay hindi pumatay sa kanya. Ito ay naging apoy na tumunaw sa kanyang mga tanikalay. Habang ang araw ay tuluyang lumulubog sa ilalim ng dagat, dahan-dahang isinandal ni Trisha ang kanyang ulo sa balikat ni Mateo. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at huminga ng malalim. Nilalasap ang amoy ng asin, ng hangin at ng kalayaan. Hindi na siya ang agilang itinapon sa putik. Siya na ngayon ang coordinator ng sarili niyang langit, ang kapitan ng sarili niyang tadhana. At sa bawat paglipad ng kanyang puso, alam niyang hindi na siya muling babagsak dahil sa wakas, natagpuan na niya ang kanyang tunay na tahanan. Sa piling ng katotohanan at sa bisig ng taong nagturo sa kanya na ang pag-ibig ay hindi pag-aari, kundi isang malayang paglipad patungo sa liwanag. At sa ilalim ng malawak na langit, sa wakas, nahanap na ni Trisha ang kanyang tunay na kapayapaan. Mga mahal kong tagapakinig, dito po nagtatapos ang mahabang paglalakbay ni Trisha.
Mula sa kaibuturan ng aking puso, nais ko pong magpasalamat sa inyong walang sawang pagsama sa bawat yugto ng kanyang buhay. Mula sa kanyang pagbagsak sa putikan hanggang sa muli niyang paglipad patungo sa liwanag. Sa totoo lang, hindi po naging madali ang pagsulat sa kwentong ito. Maraming gabi ang lumipas na tila ba kasama ko ring lumuluha si Trisha sa bawat kabanata. Ang pinakamahirap na bahagi para sa akin ay ang isulat ang sandaling nawala sa kanya ang lahat. Dahil ang bawat salita ay hango sa mga totoong hibla ng buhay ng mga kababaihang aking nakilala. Mga babaeng dumaan sa matinding pagtataksil, ngunit piniling manatiling matatag. Ang kwentong ito ay isang paalala na kahit gaano man kadilim ang gabi, ang bukang liwayway ay laging dumarating para sa mga pusong marunong maghintay at maniwala. Sana po ay naitanim sa inyong mga puso ang mensahe ng pag-asa at ang kapangyarihan ng pagpapatawad. Ang pagpapatawad ay hindi pagkalimot sa kasalanan, kundi ito ay ang pagpapalaya sa ating sarili mula sa kulungan ng puot. Gaya ng isang maliit na buto na kailangang dumaan sa dilim ng lupa bago maging isang matatag na puno, ganoon din ang ating buhay. Ang ating mga sugat ang nagbibigay sa atin ng kakaibang ganda at tibay. Bago po tayo tuluyang maghiwalay, may isang katanungan po akong nais iwan sa inyong mga puso. Kung kayo po ang nasa kalagayan ni Trisha, kaya niyo rin po bang patawarin ang mga taong kumuha sa inyo ng lahat para lamang sa inyong sariling katahimikan? O sapat na bang makita silang nagdurusa sa karma ng kanilang sariling mga gawa? Napakahalaga po para sa akin na malaman ang inyong saloobin. Kung naantig po ang inyong puso sa ating munting obra, lubos po akong magpapasalamat kung inyong pipindutin ang like button at ibabahagi ang videong ito sa inyong mga kaibigan at kapamilya. Huwag din po kayong mag-atubiling iwanan ang inyong mga komento at damdamin sa ibaba dahil ang bawat salita ninyo ay nagbibigay ng inspirasyon sa amin upang patuloy na lumikha ng mga kwentong may kabuluhan. Muli, maraming salamat sa inyong oras at pakikinig. Hanggang sa muli nating paglalakbay sa mga susunod pang kwento ng buhay, pag-ibig at tagumpay, pagpalain po tayong lahat ng may kapal.